Dako na po tayo sa ating pag-aaral, pagkikinig, nabala salita natin pera pa ni Jesus. Kaya po may mga banal na kasulatan, ilabas po ito, minamahal, upang masundan natin ang bawat talata sa Biblia na ating pag-aaralan sa araw na ito. Aking hinihiling, minamahal, bilang pagbibigay galang sa bala salita ng ating pera pa ni Jesus, tayo muna po ipanandalan po tumayo, minamahal, narito po, akin na binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal po. Magandang hapon po sa inyo, maminamahal. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Lando. At mga minamahal, bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos, nilingo pong tayo po'y makiisa. Tayo po'y manalangin muna, mga minamahal, bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Opo, dakilan, papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, kami po ay muli pong lumalapit, malapang na dumudulog sa tanan biyaya sa kalangitan. Patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, malapang gawin mo kaming karapat-dapat, malapang na sa mga oras na ito, makarinig ng mga salita, malapang noon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibig saga ng akin, wala po ako magagawa. Malapanginoon, kayo po lahat na magbigay ng mga sasabihin, malapang na maging karagdagang kalakasan ng aming mga espiritual na buhay, malapanginoon. Tulungan mo kami, malapanginoon, hindi lamang maging tagapakinig ng salita, kundi turuan mo po kami maging tagatupad, malapang masunod po namin ang bawat salita mong aming napapag-aralan, malapanginoon. Sumaamin po kayo dakilang Diyos at minsan pa sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isa malakas na palakpak muna, maminamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purin po ang ating dakilang Diyos. Habang inihanda po natin, maminamahal, ang dalawa nating pambungad na talata dito sa Ecclesiastes 3:15. Ecclesiastes 3:15 at unang Korinto 10, talatang 11. Ako po ay magpapaabot po muna, mga minamahal, ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, karangalan sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. At nagpapaabot po tayo, mga minamahal, ng pag-alala sa mga di malilimutang aral na ating beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabot po tayo ng marubdob na pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family, sa mga apo, mamanugang ng ating beloved Pastor, at gayon din sa lahat ng ating mga minamahal, mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin dito sa dakon ng Olongapo City, mga manggagawa, mga mangangaral, mga beloved instrumentalist natin, sa ating mga awit, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon po sa ating lahat. At minsan pa, maminamahal, kindly buksan po natin ang ating mga Biblia, basahin po natin ang Ecclesiastes 3:15 at unang Korinto 10, talatang 11. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 3, talatang 15. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyari pa ay nangyari na rin. Sa hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Dito sa unang Korinto Kapitulo 10, talatang 11, ang mga bagay na ito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na matinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating experience is the best teacher. Amen. Experience is the best teacher. Alam niyo, mga minamahal, ang mga matatalinong tao, kaya sila lalong natututo, mga minamahal, sapagkat bawat karanasan na nangyayari sa buhay nila, at hindi lamang sa buhay nila, mga minamahal, maging sa mga karanasan ng ibang mga tao, mga minamahal, ay ginagawa nilang pinakabasihan o batayan. Ang mabuti ay kanilang ginagaya, at ang masama ay kanilang iniingatan. Iniiwasan nila, mga minamahal.
Kaya nga, kung gusto po natin, maminamahal, maging matagumpay sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, gayahin po natin ang ganitong prinsipyo. Experience is the best teacher. Nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang nangyayari sa mundo natin, nangyayari sa paligid natin, nangyayari na noon. Amen. Ibig sabihin, pabalik-balik lang ang mga nangyayari. Sabi rito, ang nangyari na ay mangyayari pa uli. Amen. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mga mangyayari pa ay nangyari na rin. Sabihin, paulit-ulit lang. Yung nangyari noon, nangyayari ngayon. At yung mga mangyayari pa uli, ay mauulit lang uli yung nangyari noon. Pero sabi, hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Kaya nga, gusto ng ating pinakamamahal pang namaminamahal na mga nangyayari noon, gawin natin itong halimbawa. Matutunan natin ang mga bagay noon sa mga nangyari sa mga Kristiyano noon. Sabi nga ng unang Korinto 10:11, ang mga bagay na ito'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasula sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Ibig sabihin pala, maminamahal, kaya pala isinulat ang mga nangyari sa mga Kristiyano noon mula sa panahon ni Adan at ni Eva. Imagine ilang panahon na yan, umabot po ng siguro 6,000 years ago. 6,000 years ago pa po yan, maminamahal, o mahigit 6,000 taon na. Pero kailangan natin pag-aralan, kailangan natin matuto. Kailangan matutunan natin, maminamahal, ang dahilan. Bakit naging matagumpay ang mga mananampalataya noon at bakit may mga mananampalataya na hulog sa kasalanan? Kailangan maging halimbawa natin ngayon sila, mga minamahal. Katulad ni Adan at ni Eva, mga minamahal, hindi nangangahulugan na nandito ka na sa church. Hindi nangangahulugan na ikaw ay anytime kunin ng Diyos. Kung kunin ng Diyos ang buhay mo, mamatay ka, pagpikit mo dito sa lupa, siyang pagdilat mo sa langit. Anytime mag-rapture, mainit ka naglilingkod sa Diyos, maminamal makasama ka. Lahat ng mga hindi naglilingkod sa Diyos, maiwan sila. Ikaw, mainit at matapat kang naglilingkod sa Diyos. Pag nag-rapture, bumalik ang malapang noon, makasama ka sa langit. Amen. Katulad ni Adan at ni Eva, mga minamahal, nasa paradise na sila. Actually, ang paradise, mga minamahal, ito po'y hardin po ng langit. Ito'y paraiso, mga minamahal. Hardin na ng langit yan, yung paradise. Sa madaling salita, consider na sa langit na si Adan at si Eva. Wala na silang kamatayan, wala na silang gagawin para kumain, para magtrabaho. Hindi na sila magtatrabaho para kumain, mamimitas na lang sila ng pagkain. Susundin na lang nila ang utos ng Diyos, pagpaparami sila, pupunuin nila ang paradise ng mga tao, na ang tao po hindi mamamatay, hindi magkakasakit, hindi na magtatrabaho para kumain. Mamimitas na lang sila ng mga bungang kahoy, manghuhuli na lang sila ng isda, hindi na sila gagawa ng pamingwit. Pag tumapat sila sa dagat, maglalapitan yung isda para kainin nila, para huli nila, lutuin, kainin. Ang mga bungang kahoy, aabutin na lang nila. Wala na silang gagawin, ganun ang buhay nila. Pero sabi nga ng banal na kasulatan, sabi ng unang sa Roma Kapitulo 5 talatang 12, ang sabi po rito, kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa verse 19, Roma 5:19, sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagtalima ng isa, marami naging matuwid.
Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, maminamahal, nawala sa atin ang paraiso. Kung di sana nila nilabag, maminamahal, ang utos ng ating malapon na huwag kakain, lahat ng mga bungang kahoy, lahat ng mga nandiyan dyan ay makakain yung, ngunit itong nakakaalam na mabuti at masama, huwag niyong kakainin. Isa lang sa dami ng mga bungang kahoy doon. Libo-libo ang bungang kahoy doon. Isa lang ang pinagbabawal ng Diyos. Yung bunga na nakakaalam na mabuti at masama, yung pa ang tinikman nila. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sila'y nagkasala at pinalayas sa tinatawag na paradise. Simula nung pinalaya sila sa paradise, maminamahal, kinakanilang magtrabaho para kumain. Kinakailangan nilang magtanim para kumain. Kinakailangan nila magsikap hanggang mamatay sila, maminamahal. Umabot ng edad ni Adan, maminamahal, na 950, kundi ako nagkakamali. Namatay siya, maminamahal. Dapat hindi mamamatay ang tao. Napapansin niyo, maminamahal, bakit noon ang mga tao umaabot po ng 969? Si Methuselah, si Adan, 950, yung iba 850, yung iba umabot ng mga 500. Pero ngayon, makita nyo ngayon, ang mga tao maagang namamatay. Bakit? Kaya pinaikli ng Diyos, maminamahal, ang buhay ng tao ngayon, sapagkat habang pinahaba ng Diyos, maminamahal ang buhay ng tao, lalo silang nakakagawa ng kasalanan. Amen? Kasi kung yung mga panahon, maminamahal, na maikli lang ang buhay nila, pwede pa nilang hintayin yung mamatay sila at mapunta sila sa langit. O kaya pwede nila, maminamahal, makamtan yung walang kamatayan, yung buhay na walang kamatayan. Pero mga minamahal, dahil mahaba ang buhay nila, hindi nila inisip, mga minamahal, na kapag sila'y nagkasala, ay mamamatay sila. Amen. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga bagay na nakaraan, ito po, mga minamahal, ay tinatandaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung mga karanasan nila ay pwede nating gawing halimbawa para hindi tayo makasuway. Experience is the best teacher. Hindi lamang yung kanilang karanasan, hindi lamang yung karanasan ng iba, kundi maging sa ating mga karanasan, ang kabiguan natin noon, ang pagsalangsang natin noon, pwede natin gawing halimbawa, pwede natin maging guide para hindi na natin ulitin yung ating pagkakamali noon. Maging aral sa atin. Amen. Katulad, sabi rito sa 2 Peter chapter 2 verse 5 up to 9, yung mga tao ng panahon ni Noah, yung mga tao maminamahal ng panahon ng Sodom at Gomorrah, yung mga tao, mga minamahal, nakasama ni Lot, yung kanyang mahal na asawa, makita nyo rito, mga minamahal, sa dami ng mga tao noon, ang dami pong napahamak. Doon sa panahon ni Lot, mga minamahal, ang naligtas lang sa Sodom at Gomorrah, 3 tao lang. Milyon-milyon ang mga tao sa Sodom at Gomorrah, 3 lang silang naligtas. Nung panahon ni Noah, mga minamahal, napakaraming tao na. Napuno na ng tao ang ibabaw ng lupa, pero ang naligtas lang ay 8. 8 lamang. 120 taon nangaral si Noah, mga minamahal, mula umaga hanggang gabi. Sinasabi nilang gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha. Kaya manumbalik kayo sa Diyos, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Pinagtawanan lang si Noah. Ang tingin ng tao kay Noah, mga minamahal, ganon. Kasi sino ba namang tao, mga minamahal, magtatayo na, maggagawa ng malaking barko doon sa mataas na bundok? Karamihan gumagawa ng barko doon sa tabi ng dagat para hilahin mo lang, nasa dagat na. Pero bakit naging katawa-tawa si Noah? Inutusin siya ng Diyos, gumawa ng barko doon sa tuktok ng bundok, sa pinakamataas na bundok. Kaya sabi si Noah, ano yan? Kaya ang pagkakilala kay Noah nung panahon na yon, ganon. Hindi nila alam si Noah ganon. Siya ang kaisa-isang santo nung panahon na yon. Tignan niyo, mamaya basahin natin ang 2 Pedro 2:5.
hanggang 9. Dito po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 9. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad na dapat iningatan si Noe, na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang pito pa, nung dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. At pinarusahan niya ang pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora, na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay na masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubhang nahahabis sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Sapagkat ang matuwid na ito na mamamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kaniyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita ng pagkarinig niya sa mga gawa nilang laban sa kautusan. 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Amen. 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 Inihalimbawa, maminamahal, yung panahon ni Noah, mga minamahal, ang daming tao. Puno na ng tao ang lupa, maminamahal, pero 8 tao lang ang naligtas. Bakit 8 lang? Saka makakakita, mga minamahal, na gagawa ng barko doon sa tuktok ng bundok. Pero hindi nila alam, yun ay utos ng Diyos. Amen. Karamihan gumagawa ng barko, karamihan gumagawa ng bangka, doon sa tabing dagat para hilahin mo na, tutulak mo na lang, nasa dagat ka na. Kaya nga, hindi nila alam, yun ang pinaka pagsubok sa mga tao noon, maminamal, kung maniniwala sila. Amen. Kasi, imposible nga naman, mga minamahal, na may maniniwala. Imagine, doon sa taluktok ng bundok, pero hindi nila alam, maminamahal, mayroon palang nakatakdang paggunaw. Magugunaw ang mundo sa pamagitan ng baha at malilipol lahat ng mga nilika. Kaya doon sa tuktok ng bundok, maminamahal, ginawa ang arko ni Noah, maminamahal, para ang mga tao po ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas, pero pinili nila ang kapamakan. Amen. Katulad sa panahon natin ngayon, maminamahal, bakit pinahaba ng Diyos ang panahon? Sapagat sabi ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 9, ayaw ng Diyos na ang tao'y mapahamak. Siya ay mapagpahinuhod upang mga minamahal ang mga tao'y maligtas. Pero habang pinatatagal ng Diyos, mga minamahal, ang panahon, ang tao po lalong tumitigas ang puso. Akala nila hindi totoo ang paggunaw. Akala nila hindi totoo, mga minamahal, may katapusan ang sanlibutan. Pagpalagay nating walang katapusan ang sanlibutan, ang buhay mo may katapusan. Nakasulat sa Biblia, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Nakatakda sa taong mamamatay, pagkatapos ito'y paghuhukom. Meron judgment. Amen. Sabi nga ng Biblia, remember Lot's wife. Sa ating mga ligtas, maminamahal, sa ating mga naglingkod sa Diyos, sabi nga, alalahanin nyo, maminamahal, ang mga experience nila. Experience is the best teacher. Sabi ng Biblia, remember Lot's wife, alalahanin nyo. Lahat ng mga Kristiyano ngayon, alalahanin nyo ang asawa ni Lot. Maraming ngayong katulad ng asawa ni Lot. Sa totoo lang, maraming mga Kristiyano ngayon, katulad ng asawa ni Lot, hindi nila pwedeng ipagpalit ang pag-aaral nila sa paglilingkod sa Diyos. Number 1 priority nila ang sanlibutan, ang pag-aaral, ang negosyo, ang trabaho. Pag wala nang ginagawa, pag nainip, dadalo ako pala, linggo pa lang ngayon maka-attend nga. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Ang paglilingkod sa Diyos, pastime. Ang paglilingkod nila sa Diyos, kung maalala lang. Ang paglilingkod nila sa Diyos, maminamahal, pag naiinip lang sa bahay, makadalo nga, wala naman akong ginagawa dito. Buto sa church, marami mga babae, dami mga magagandang babae doon, mga choir member. Yun, mga minamahal, yung iba. Hindi ko sinabing kayo yun. Yung iba. Pero sasabihin ko sa inyo, maminamahal,
Bakit sinabi ng banal na kasulatan, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga mananampalataya na naglingkod sa Diyos, kundi ang henerasyon natin ngayon. Amen. Sino pong naniniwala na wala nang pinakamapalad na mga naglingkod sa Diyos, maminamahal, kundi ang henerasyon natin ngayon? Taas ang kamay. Yung iba hindi nagtaas, hindi sila naniniwala. Wala nang pinakamapalad na mga mananampalataya, tandaan nyo mga minamahal, kundi tayo ngayon. Bakit? Bakit? Sa atin magaganap ang rapture. Sila hindi nila naranasan yung rapture. Alam nyo, ang rapture, ito po ang pinakamalawalating pag-asa. Ito po ang pinakadakilang kagalakan natin. Pag ikaw ay na-rapture, mga minamahal, tatanggap ka ng tatlong di karaniwang gantimpala. Una, puputungan ka. Lahat ng mga na-rapture, puputungan ka. Maminamal, bibigyan ka ng crown. Lahat tayo tatanggap ng crown. Lahat ng makasama sa rapture, puputungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, maminamal, ikakasal tayo sa Diyos. Ikakasal tayo sa mahal na Panginoong Kristo. Pagkatapos mong bigyan ng gantimpala, mayroong tatanggap ng 3 korona, may tatanggap ng 4 na korona, may tatanggap na 5 korona, ayon sa iyong matapat na paglilingkod sa Diyos. Pero kung pala absent ka, hair clip na lang, para kahit papano meron ka. Pag minsan ka lang dadalo, maminamal, pag minsan ka lang nag-aalatsamba ka lang sa paglilingkod, nako, hindi korona tatanggapin mo, korona ng patay. Hindi ka tatanggap ng corona. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa 1 John chapter 2, verse 29, na baka tayo'y humarap na mahiya. Hindi ko ganong kabisado yung verse na to. Natin sa yung verse na binanggit ko, pakibasa natin. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 29. 29. Kung nalalaman ninyo isa'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat 28, excuse me. 28 po pala. Unang Juan, Kapitulo 2:28. Sa taas lang po nun, taas. 28. 28. 2, talatang 28. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen. Amen. Ngayon nga, mga mumunti kong mga anak, manahan tayo sa Kanya. Ibig sabihin na manahan tayo, manatili tayong maglingkod sa Kanya. Walang absent. Manahan. Ibig sabihin ng manahan, kung saan naroon ang mahal na Panginoon, dapat nandun tayo. Upang kung siya'y mahayag, magkaroon tayo ng pagkakatiwala. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng kasiguruhan, yung pagkakatiwala. Magkaroon tayo ng kasiguruhan na tiyak makasama tayo sa rapture. Amen? Upang magkaroon tayo ng pagkakatiwala, huwag tayong mapahiya. Ibig sabihin, baka mapahiya ka, baka expected mo ma-rapture ka, yung pala, maiwan ka, mapapahiya ka. At ang sabi, upang huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Pag ikaw ay naiwan sa rapture, maminamal, na talagang hindi mo maawari ang damdamin mo. Iyang-iya ka sa sarili mo, bakit hindi mo pinagbuti ang paglilingkod sa Diyos? Bakit pinabayaan mo ang pinakadakilang bagay na dapat gagawin mo sa buhay mo? Samantalang sa pag-aaral, naging summa cum laude ka, naging magna cum laude ka, napakarami mong mga tropeyo, napakarami mong medalya. Pero pagdating sa paglilingkod sa Diyos, zero ka. Yun ang pinakamalaking kabiguan. Ibig sabihin, pinahalaga mo ang bagay sa mundo. Hindi sinabi sa Biblia, maminamahal, na masama mag-aral, masama magtrabaho. Hindi po sinabi. Pero ang sinabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran, lahat ng bagay, idadagdag na lang sa iyo. Kaya nga, sabi rito,
ang mga bagay na nangyari sa kanila ay naging paalala sa atin upang maging aral, upang wag tayong sumuway, wag tayong maging katulad nila. Tignan nyo, maminamahal, nung panahon ni Moses, itong nakalulungkot na katotohanan, mga minamahal, sa kasaysayan ng Biblia. Yung paglalakbay nila Moses from Egypt to Canaan. Ang Canaan, simbolo po ng langit. Simbolo ng rapture. 3 million po sila. Lumabas sila sa Egypto, 3 million. Biro mo, 3 million. Ang nakarating lang sa Canaan, 2. 2 lang. Tayo, wala pa nga tayong ditong, kung meron po tayong 300 o 200. Sila 3 million, imagine. Isang nakalulungkot. Mga minamahal na pangyayari, nakalulungkot na katotohanan, 3 million. 3 milyon ang mga mananampalataya, umiibig sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. 2 lang nakarating. Ibig sabihin, 2 lang ang na-rapture. Kung sa panahon natin ngayon, 2 lang na-rapture. Bakit? Katulad ng mga Kristiyano ngayon, pagkwentuhan, ang lalaki ng mata, pero pag preaching na, ay, saan ba yung poster ito? Dito, masarap pumuesto. Wala silang ganang pakinggan ang salita ng Diyos. Ayaw nila makinig ng salita ng Diyos, pero gusto nila ng langit. Hindi niyo ba alam, ang salita ng Diyos, ito po ang mapa natin sa langit.